Nagpatuloy ang pag-angat ng Going Merry sa knock upstream hanggang sa makarating sila sa itaas. Samantala ang Blackbeard Pirates ay naiwan sa ibaba, kaya aabangan na lang daw nila ang pagbabalik ng Straw Hat Pirates para makuha nila ang mga bounty nito. Nawasak ang mga pakpak ng Going Merry, subalit ligtas naman ang lahat ng miyembro ng Straw Hat. Tuwang-tuwa si Luffy nang makita ang Sea of Clouds, at namangha naman ang mga kasama nang makita ito, pero hindi pa rin nakakabangon si Usopp kaya inisikaso ng doktor. At nang magising si Usopp ay nagulat ito sa mga ulap sa paligid, nang maisip nilang ito ang karagatan sa kalangitan, pero ang log post ay nakatutok pa rin sa itaas. Dahil sa tuwa ni Usopp ay nagsinungaling na naman siya na isa siyang cloud swimming champion. Sinaway siya ni Sanji pero tumalon pa rin ang sniper, at sumisid siya ng sumisid papunta sa ilalim kaya nainggit sina Luffy at Chopper at hindi sila pwedeng lumangoy. Kalaunan ay napansin nilang hindi umaahon si Usopp. Naisip ni Robin na baka nahulog ito muli sa ibaba ng mga ulap kaya nag-alala ang mga kasama. Ginamit ni Luffy ang kakayahan hanggang sa pinakababa sa kanilagyan ni Robin ng mata ang kamay ng captain para makita si Usopp. Ginawa nila ito hanggang sa makitang nahuhulog na nga ang engot nilang kasama. Mabuti na lang ay nagawa pa rin ni Robin na makuha ito, saka hinila ni Luffy paitaas pero napakabigat daw nito. Dahil pag-akyat ni Usopp ay nakitang kinukuha pala ito ng malaking octopus, tapos may isa pang Sea-King na kasama kaya takot na takot sila ngunit sumugod si Zoro at nagawang mahiwa ang isa nitong galamay. Kakagaitan din sila ng isa pang Sea-King pero sa isang sipa ng Fighting Cook ay bagsak ang malaking halimaw. Nahihirapan silang huminga dahil sa paligid. At naisip nilang isa nga itong dagat sa kalangitan dahil may mga nilalang. Nagising na rin sa wakas si Usopp na pinasukan pala ng isang isda sa brief nito. Nakilala ni Robin na isa itong skyfish mula sa nabasa niyang libro. Ngunit agad itong kinuha ni Luffy at maya-maya ay meron na siyang pagkain. Hinahanap ni Chopper ang Sky Island nang makita niya ang isang barko. Ngunit sa isang iglap ay nakita niyang nahati ito sa gitna kaya takot na takot niyang sinabi sa mga kasama ang nasaksihan. Tapos lumapit sa kanila ang isang surfer para wasakin ang barko nila. Napatalsik nito si Sanji, at nasipa naman si Zoro sa mukha, tapos nagpaikot-ikot at sinipa rin si Luffy. Umakyat ito at pasasabugin na ang Going Merry, ngunit dumating ang isang knight at pinigilan ng lalaki. Saka nagpakilala itong kabalyero ng kalangitan. Nahihirapan daw kumilos ang tatlo dahil sa mahirap huminga sa lugar. Sinabi ng Sky Knight na nasa itaas pa raw ang White Sea. At pwede daw niyang tulungan ng mga bida kung magbabayad sila ng 5 million extol 1 whistle. Pero hindi naintindihan nila Sanji ang ibig niyang sabihin. Nagtaka ang Sky Knight kung saan sila dumaan, kaya nagtanong si Nami kung may iba bang daanan. Kaya nalaman nila sa matanda na meron palang maayos na daanan kaya nagalit si Nami kay Luffy. Samantala si Usopp ay natatakot na sa Sky Island. Ngunit sinabi din ng Sky Knight na ang ibang daan ay kinakailangang magsakripisyo ng isang buhay para makapasok, kaya maigi na rin na pinili nila ang knock upstream subalit ito ang pinakamapanganib. Saka binigay ng Sky Knight ang isang whistle upang matawag daw nila siya sa oras ng panganib. At bago ito umalis ay nagpakilalang siya si Gunfall, at ang alaga ay si Pierre, na nagsimulang mag-transform kaya humanga ang mga bida sa nakikita. Ngunit isa palang pink polka dot na kabayo kaya nadismaya ang mga pirata. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanila ang knight. Hihipan sana ng bida ang whistle pero pinigilan ng mga kasama dahil magagamit nila ito sa emergency. Nakita ni Chopper sa malayo ang isang waterfall kaya nagpa siya silang tignan ito. Nang makalapit sila ay sinuntok ni Luffy ang isang ulap pero bumanda lang ang kanyang kamay. Tapos nagpatalbog-talbog siya sa ibabaw nito kaya naiinggit sila Chopper at Usopp at sinamahan ng kanilang captain na maglaro. May nakita daw na gate si Luffy kaya sinabi ito kay Nami. Dumaan sila sa mga pagitan ng mga malalambot na ulap hanggang sa makarating sa sinasabing gate ng captain na may nakasulat na Heaven's Gate. Tapos napansin ni Usopp ang isang matanda na kinunan sila ng mga litrato. At nagpakilala itong si Gate Inspector Amazon, ngunit kailangan daw nilang magbayad ng 1 billion extol sa kada tao. Pero dahil wala silang pera ay sinabi ni Nami na wala silang pangbayad, ngunit pinayagan naman sila nitong dumaan. Nang biglang may lumabas na lobster at kinuha ang barko. At dumaan sila sa hugis spiral na dagat upang magpunta sa Sky Island. Kalaunan ay nabasa nila ang karatula patungo sa nasabing lugar at mabilis nilang tinahak ang liwanag patungo dito. Pagdating sa itaas ay namangha ang grupo sa napakaganda at tila malaparaiso na isla sa kalangitan. Agad na bumaba si Luffy, at pagsunod ni Usopp ay natuklasan niyang ang isla ay gawa sa ulap kaya excited silang tumakbo sa pampang. At nakipaglaro na rin sa kanila si Chopper.
Tapos nagpagulong-gulong ang reindeer dahil sa saya. Si Sanji naman ay kumuha ng bulaklak habang si Luffy ay kinagat ang napakatigas na prutas, kaya nainis siya at pinabuksan ito kay Usopp pero natamaan sa ulo ang sniper. Binigay ni Sanji ang bulaklak kay Robin at si Zoro naman ay may nakuhang isang Sky Fox. Tapos may narinig silang tumutugtog na nanggagaling pala sa isang magandang dalaga. Nabighani si Sanji, samantala tinawag ng babae ang Sky Fox. Tapos binuksan nito ang prutas na nakuha ni Luffy kaya natikman nito ang masarap na pagkain. Nagpakilala ang babae na si Kones. At kalaunan ay dumating ang tatay nito na nakasakay sa waver na hinangaan ni Nami, pero hindi na kontrol ng matanda kaya bumangga sa puno. Pero ito pa ang nag-alala sa kanila kahit siya ang bumangga. Naalala naman ni Nami na nasa diary ni Noland ang waver. Nagpakilala itong si Pagaya at inanyayahan niya ang Straw Hat sa bahay nila. Curious si Nami sa waver, kaya sinabi ni Kones na pinapatakbo ito ng dial. Pag-apak ng bida ay tumakbo ito ng napakabilis at kalaunan ay nag-crash siya. Pinapabayaan lang siya ng mga kasama kaya nag-aalala na si Chopper kaya sinubukan niyang lumangoy. Subalit kalaunan ay niligtas rin sila ng mga kasama. Giit ni Pagaya na 10 taon na training ang kailangan para magamit ang waver, pero natutunan ito kaagad ni Nami kaya inggit na inggit si Luffy. Nagpunta sila sa bayan samantalang si Nami ay nag-e-enjoy pa sa waver. Nang makarating sa bahay ni Pagaya ay tuwang-tuwa si Chopper sa sofa. Saka pinakita ni Kones ang tone dial kung saan nagawa nitong mag-record ng mga sinasabi nila. Sunod na pinakita ni Kones ay ang kapareho ng nasa waver pero mas maliit ngunit nakakapagbuga pa rin ng hangin na tinatawag daw na breath dial. Pinaikot ito ni Luffy kaya mas lumakas ang ibinugang hangin. Pagkatapos ay pinakita pa ni Kones ang lamp dial at ang flame dial na ginagamit nilang oven. Dahil kaakibat na daw ng kultura nila ang paggamit ng mga dial mula pa noong unang panahon. Ipinagluto sila ni Pagaya ng masasarap na sky dish kaya tuwang-tuwa ang mga pirata. Samantala si Sanji ay nag-aalala na kay Nami. Nag-alala si Kones na baka nagpunta ito sa upper yard dahil pinagbabawal daw ni God Enel ang pagpunta dito. At nalaman pa nilang may kakayahan din daw si Enel na magmasid sa buong Sky Island. Samantala si Nami ay nagpunta nga sa upper yard kung saan may malalaking mga puno. Dahil dito ay naisip ni Luffy na hanapin si Nami pero ang totoo ay gusto niya lang magpunta sa upper yard. Nagbabala naman si Kones na mapanganib kung susuway sila sa utos ni Enel pero hindi ito alintana ng bida. Tinanong ni Robin kung anong mangyayari, sagot ni Pagaya na mamamatay daw sila kaya nag-aalala siya kay Nami. Samantala si Nami ay may narinig ng mga tinig sa upper yard kaya lumapit pa siya. Nang makita ang isang sirang bangka at pagpunta ay nakita ang malaking kalmot dito. Nang dama po ang ibon ay napindot ang tone dial kaya nalaman niyang dito pala nanggagaling ang tinig. Pinakinggan niya ang sinasabi nito at nalaman niyang tila may pumuslang sa kanila kaya natakot ang dalaga. Kalaunan ay nakarinig siya ng pagsabog, dahil tumatakbo ang isang pirata at hinahunting naman ang kalbong anghel. Excited na si Luffy sa kanilang paglalakbay, subalit giit ni Pagaya na matatagalan sila kung hindi sila gagamit ng bangka na pinapatakbo ng dial energy. Tinawag ni Kalbong Priest ang alaga niyang aso para atakihin ang pirata. Subalit nang kakagatin na ay dumating ang isa pang priest na pinigilan ng malaking aso. Nainis ang Kalbong Priest dahil ninakaw daw ang biktima niya. Nagpunta si Nami sa narinig niyang pagsabog, at tuwang-tuwa naman ang pilutong priest habang hinahabol ang pirata, ngunit gusto din itong agawin ng botchag na priest sa kanya. Nakita sila ni Nami at nagtaka siya sa nangyayari, samantala si Luffy ay nakakita ng sirang waver ngunit ginamit niya pa rin ito kaya lumubog. Nang iligtas ito ni Zoro ay puno ng tubig ang katawan. Nakita naman ni Pagaya ang sirang waver, at sinabing magagawa niya ito ng paraan. Samantala ang isang mandirigma ay papunta sa upper yard. Kasalukuyang napapaligiran ng mga priest ang isang pirata. Ngunit nag-aaway-away pa sila kung sino ang papatay sa biktima. Dumating ang mandirigma at binaril ng kanan ng mga priest na sumabog ng napakalakas. Kaya nakatakbo ang pirata at nagmakaawa kay Nami. Pero dahil pang isang tao lang ang waver ay hindi ito matulungan ni Nami kaya nais na lang nitong agawin sa kanya ngunit natakot siya sa mandirigma. Tapos sa isang iglap ay dumating ang paghato ni God Enel sa pirata sa pagpunta sa upper yard kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Pagkatapos nito ay umalis na ang mandirigma na nalaman ni Nami na galit din pala kay Enel. Narinig pa ni Nami na nag-uusap ang mga priest kaya nalaman niyang alam na rin ng mga ito ang tungkol sa kanila. Dahil tinuturing na pala silang mga kriminal dahil hindi sila nagbayad ng entrance fee sa matanda. Kaya nagmadali siyang tumakas sa lugar sakay ng waver upang sabihin sa mga kasama. Kasalukuyang inaayos pa ng matanda ang waver ni Luffy. Nang makita nila ang mga sundalo ni Enel, gumapang ang mga ito habang lumalapit sa kanila. Saka inaresto sila dahil sa hindi pagbabayad ng entrance fee. Depensa naman ng mga pirata na pinayagan sila ng matanda na pumasok sa gate. Ngunit ayaw maniwala ni Captain McKinley sa kanila. Sa halip ay siningil niya ang mga pirata ng 10 billion X-toll sa kada isa.
Nagtanong si Usopp kung magkano ito sa pera sa Blue Sea. Kaya nalaman nilang ang 10 billion X-Toll ay katumbas ng 1 million berry. Giit ni Robin na ito ay 7 million berry para sa buong crew nila kaya hindi pumayag si Sanji dahil pambili na daw nila ito ng bigas. Dahil dito ay nagbanta si McKinley na tataas daw lalo ang kaso nila. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga pirata kaya mas lalong nainis. Samantala si Nami ay pabalik na upang sabihin sa mga kasama ang nasaksihan niya. Gusto na ni Luffy na mag-adventure, ngunit sinusubukan siyang kumbinsihin ni Usopp na antayin na lang si Nami dahil mapanganib sa upper yard. Dahil kulang sila ng isa ay inisip ni McKinley na tumakas na ito. Ngunit nangako si Usopp na magbabalik ang kasama at magbabayad sila ng tama. Nakita din ni McKinley ang waiver na pinapaayos ni Luffy, kaya sinabi niyang makakasuhan din si Luffy sa pagsira nito. Ngunit nainis na si Luffy kaya sinabing babanatan niya ang captain ng White Beret, kaya mabilis na nagpunta si Usopp para pigilan ang away. Labis na nagre-relax si Sanji sa masarap na sofa. Samantala si Usopp ay nahihirapan dahil sa laki ng huli niya kaya tinulungan sila ni Luffy, at pag-ahon nito ay napakalaking isda ngunit naputol ang tali kaya dumiretso ito kay Kones. Kaya sa isang iglap ay binaliktad ni Zoro ang tilim para bakulan ang malaking isda kaya bagsak ito. Nakita na naman ito ni McKinley kaya dagdag na naman daw ito sa kaso ng mga pirata. Sinipa ito ni Usopp para patunayan na buhay pa ito. Pero natakam dito si Luffy kaya kinagat ang malaking isda. Kaya naman pinatawan sila ni McKinley ng panibagong kaso kahit pinatakas na nila ang malaking isda sa dagat. Naiinis na rin si Zoro kay McKinley pero pinigilan siya ni Usopp. Ngunit dahil sa sinabi ni Zoro ay dinagdagan na naman ni McKinley ang kaso nila. Kaya naman natulog na lang sila para wala na itong masabi. Pero dahil sa lakas nilang humilik ay dinagdagan na naman ni McKinley ang kaso. Kaya gusto na itong bugbugin nila Luffy at Zoro pero pinigilan ni Usopp. Kalaunan ay dumating na si Nami, ngunit nang sinabi ni Usopp na 7 milyon ang kailangang bayaran ay mas binilisan nito ang waiver hanggang sa masapol si McKinley. Ngunit dahil sa ginawa ni Nami ay nalaman nila mula sa mag-ama na parurusahan na daw sila ni God Enel ng kamatayan. Naisip ni Robin na ang nakita nilang barko na nahulog mula sa kalangitan ay nakatanggap din ng paghatol kay God Enel. Nagalit ang mga tauhan ni McKinley kaya nagpalusot si Nami na hindi niya daw sinasadya dahil first time niyang sumakay ng waiver. Pero sinabi ni Luffy na magaling daw si Nami gumamit nito, kaya pinaliwanag ni Usopp sa captain ang ginagawa ni Nami. Sinabi ni Pagaya na gamutin daw muna nila si McKinley. Bago umalis ang mga ito ay nagbanta sila na huwag aalis ang mga pirata. Ngunit sinabi ni Kones na tumakas na daw sila. Kinwento ni Nami ang mga nakita niya pero natuwa pa dito si Luffy. At ayaw naman umalis ni Luffy kahit na mapanganib. Kaya inabutan pa sila ulit ni McKinley. Tumira ng mga palaso ang mga sundalo. Ngunit naiwasan ni Luffy ang mga ito pero nagkaroon ng mga ulap na siyang ginamit ng mga sundalo para magpunta kay Luffy, ngunit nakailag ang ating bida. Kaya mabilis na hinabol ng mga ito ang taong goma, habang inaatake siya pero hindi siya matamaan. Muling sumugod at umatake ang mga ito ngunit nakakapit sa puno si Luffy. Tapos pinaikot niya ang katawan, at pinagsusuntok silang lahat ng sabay-sabay kaya bagsak ang lahat ng mga sundalo. Papanain pa sana si Luffy ng isa, ngunit iniligtas siya nila Zoro at Sanji. Saka sinabi ni Nami na 50,000 berries na lang ang pera nila. Sinabi ni Luffy na dapat maging responsable sila sa paggastos, ngunit sagot ni Sanji na napupunta lahat ng pera nila sa pagkain niya. Sugatan man si McKinley ay nagawa pa rin niyang magbanta na hindi daw palalagpasin ni God Enel ang ginawa nila. Umalis na ng bumagapang ang mga sundalo, at sinabi naman ni Nami na naloko sila ng matanda sa gate. Pero sigurado daw si Usopp na kahit hindi sila nito payagan ay papasok pa rin sila. Dahil sa dami ng mga kaso nila ay hindi na daw maaaring tumulong ang mag-ama. Tinanong ni Luffy kung bakit bumalik kagad si Nami, dahil nais daw niyang magpunta sa upper yard para mag-adventure, kaya hindi siya tinigilan ng dalaga dahil sa nakita nitong nakapangingilabot na malakas na kapangyarihan. Subalit gustong-gusto pa rin ni Luffy na magpunta sa upper yard kaya binaon ni Nami ang ulo niya sa buhangin. Nagtanong si Usopp kung paano sila makakaalis ng ligtas. Sagot ni Kones na kailangan nilang magpunta sa Cloud End pero baka may mga sundalo na rin na nag-aabang sa kanila doon. Ngunit ayaw talagang umalis ni Luffy kaya sinabi ni Nami na mapapahamak lang nila ang mag-ama. Aalis na sana ang mga pirata nang maalala ni Luffy ang mga pagkaing natira kaya hiningi niya ito kay Pagaya. Tapos nanghingi din si Usopp ng mga pang-ayos ng barko nila. Saka sinabi ni Luffy na ihanda nila ang barko para sa kanilang adventure kaya nagalit si Nami, subalit maging sila Robin at Zoro ay ayaw ng kumontra dahil siguradong hindi na mababago ang isip ng kanilang captain. Kinausap sila ni Kones kung paano makakapunta sa Cloud End upang makaalis na sa lugar. Kaya nagplano si Nami na hindi nila ipapahalata kay Luffy na papauwi na sila. Kasalukuyang inaayos ni Sanji ang baon nila. At si Usopp naman ay kumukuha ng mga pako. Pag alis ni Kones ay tuwang-tuwa na si Nami.
Ngunit tinignan sila ni Kones ng tila naaawa sa sasapitin nila. Inangat na ni Chopper ang angkla. Tapos napansin ni Usopp na parang may kakaiba. Dahil sa isang saglit ay nagkaroon ng pagyanig sa kinaroroonan ng Going Merry. Nakita nila Usopp ang kalagayan ng mga kasama sa barko. At nang makita ni Sanji na nakasuot na ng t-shirt si Nami ay nalungkot angkok. Tapos nakitang umaalis ang kanilang barko pero nakatalikod kaya nalaman nilang may kumukuha dito. Takot na si Chopper nang magpakita ang kumukuha sa kanila na isang malaking lobster. Sinubukan ni Zoro na atakihin ang halimaw na ito subalit napakatigas ng shell. Ngunit nagawa pa rin niya itong mapakrak. Pero sinabi ni Robin na hindi nila gugustuhin na mabat-iwan ng lobster dahil sa likod ay napakaraming humahabol ng mga malalaking skyfish. Kaya pinabayaan na lang nilang dalhin sila nito. Nalaman naman nila Luffy mula kay Pa gaya na papunta ang lobster na ito sa sacrificial altar sa upper yard. Pinakita ni Usopp ang mapa at itinuro ni Pa gaya kung saan sila pupunta at kung saan sila dadaan. Dagdag pa ng matanda na kailangan nilang sumakay sa bangka dahil kailangan nilang dumaan sa Milky Road upang makarating sa sacrificial altar. Ngunit siguradong hinihintay na daw sila ng 4 na malalakas na priest ni God Enel. Giit ni Luffy na kailangan lang pala nilang talunin ang mga priest kaya natuwa pa siya. Bumababa na sila ng hagdan nang sundan sila ni Kones para samahan daw sila sa tamang daanan. Ngunit hindi nila alam na nanunood si McKinley sa kanila. Nakarating sila sa Lovely Street kung saan napakaraming mga anghel. Ngunit habang naglalakad sila ay tila nandidiri ang mga ito sa mga pirata. Pero si Luffy ay nakuha pang maglaro ng isang bulaklak na paninda, sa kapag hawak sa lubid ay napunta siya sa tindahan ng mga dial. Natuwa siya sa napakalaking dial, ngunit dahil sa lakas ng hangin ay tinangay siya nito papalabas ng tindahan kaya nahulog sa tapat nila Sanji. Kalaunan ay nakarating na sila sa mga bangka. Nang magustuhan ni Luffy ang disenyo ng isang bangka na may ulo ng bull. Pero ang bangka pala para sa kanila ay isang crow kaya nadismaya ang tatlo, samantala si McKinley ay nagtago sa isa pang bangka. Ayaw umalis ni Luffy dahil gusto niya daw ang bangka na may ulo ng bull. Kaya nagalit sa kanya si Sanji dahil libre na nga lang ito ni Kones sa kanila. Tinuro ni Kones na number 2 daw ang exit nila, ngunit tila kinakabahan ang dalaga na napansin ni Luffy kaya kinabahan ang mga anghel sa paligid. Nagdududa si Usopp kay Kones dahil ang mga kapwa nito anghel ay galit sa kanila pero binigyan pa sila nito ng bangka. Dahil dito ay hindi na kinaya ng dalaga ang konsensya, kaya napaluhod ito at inamin na siya ang tumawag sa lobster na kumuha sa Going Merry dahil ito ang utos ni God Enel. Natakot ang ibang mga anghel dahil sinabi ni Kones ang katotohanan sa mga pirata. Ngunit nag-alala pa ang tatlo kay Kones dahil siguradong mapaparusahan siya sa sinabi. Kalaunan ay nagkaroon ng malakas na liwanag sa kalangitan at bumaba ang paghato ni God Enel kay Kones pero sinubukan itong iligtas ni Luffy kaso ay masyadong malaki ang liwanag na siyang nagsira sa ilang kabahayan. Pagtapos ay nakita nila ang malaking butas na dinulot ng malaking pagsabog. Inakala nila Sanji na nakasama sa pagsabog ang dalawa. Pero nagpakita ang Sky Knight na nailigtas pala ang dalawa. Dinala nito si Kones dahil siguradong huhulihin daw ito ng mga sundalo. Habang naglalakbay ay nakiusap si Kones na bumalik na sana sa pamumuno ang dati nilang Diyos na si Gunfall. Sumakay na sila sa bangka at nagsimula sa paglalakbay. At walang pag-aalinlangan na pumasok sa gate number 2 kahit na alam nilang mapanganib. Sa paglalakbay nila ay nakita ang napakalaking mga puno. At nakarating sila sa entrance na may mga lumiliyab na sulok. Kinakabahan na si Usopp kaya gusto na niyang bumalik. Nang marinig ang huni ng malaking ibon at makita ang mga sirang barko sa lugar kaya mas lalo siyang kinabahan. Tapos muntik na silang tamaan ng napakalaking patalim na humiwa sa isa pang malaking barko. Kabado ang tatlo nang walang tigil na dumating ang mga malalaking patalim kaya pinilit nilang maiwasan ang mga ito. Pagkatapos nito ay may nahulog naman ng mga sibat patungo sa kanila. Na dahil sa laki at dami ay siguradong patay sila kapag tinamaan kaya ginawa nila ang lahat para makaligtas dito. Hawak ang dalawang sibat ay nagpaikot-ikot si Luffy upang mapatalsik ang mga ito. Nakaligtas man sila ay sigurado silang meron pa itong kasunod. At kalaunan ay may dumating na blade na nanghahabol. Samantala ang Going Merry ay nasa sacrificial altar na. Nang malaman ni Chopper ang ibig sabihin nito ay natakot siya kaya nahulog sa barko at nagpatalbog-talbog sa hagdan. Nailigtas naman siya ni Robin sa pagkalunod, ngunit dumating ang napakalaking isda kaya sinugod ito ni Zoro. Umakyat na si Chopper habang ang swordsman ay nakikipaglaban sa halimaw. Sumisid siya at wala masyadong makita dahil sa tubig. Kaya sinamantala ito ng isda para makaatake sa kanya pero nakaligtas pa rin ang lalaki. Ngunit muli itong sumugod at nadala si Zoro sa ilalim. Samantala patuloy ang paghabol ng umiikot na blade sa bangka ng tatlo. Nainis si Luffy pero wala siyang magawa dahil isa itong patalim kaya nagmadali silang magsagwan kaya muling nakaiwas at tumama ito sa gitna ng puno at na-stuck. May dumating pang malaking bulating isda ngunit sinipa lang ito kaagad ni Sanji.
Samantala si Zoro ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa Sky Shark ngunit muling dinala sa ilalim kaya inakala ng mga kasama na nakain na ito ng halimaw. Ngunit sa isang suntok ng swordsman ay bagsak ang Sky Shark. Subalit natalo man niya ang isa ay may dumating pang tatlo nito. Nakita ni Zoro ang sira ng Going Merry kaya inutusan si Chopper na subukan itong ayusin samantalang siya ay magpupunta sa gubat. Tinanong ni Chopper kung ano ang gagawin niya, sagot ng swordsman na hahanapin niya si God Enel at sisipain ito sa puwet. Giit ni Nami na may 4 pang malalakas na priest si God Enel kaya masyadong mapanganib pero buo ang loob ng swordsman. Naisipan ni Robin na sumama kay Zoro dahil sa nalaman niya sa nakaukit sa bato na 1,000 taon na ito kaya gusto niyang makita ang lugar upang maghanap ng mga antigo, dahil dito ay naisipan na rin sumama ni Nami dahil mukha siyang kayamanan. Kinuha ni Robin ang baging at nadampot ni Zoro. Tapos habang nagsiswing ay sumigaw ito ng parang si Tarzan kaya naisip ni Nami na nabaliw na ito. Sumunod naman ay si Robin na saglit lang nakatawid. Kinakabahan si Nami dahil pag nahulog ay siguradong patay siya sa mga halimaw na isda. Ngunit naglakas loob pa rin ang dalaga para sa kayamanan, kaso muntik na siyang tumama sa puno, mabuti ay nailigtas ni Robin. Saka nagpaalam ang tatlo kay Chopper, at habang wala daw ang mga kasama ay aayusin muna niya ang barko. Ngunit nang mapagtanto ng reindeer na siya na lang mag-isa ay labis siyang kinabahan. Sumugod muli ang malaking bulating isda ngunit sa isang suntok ng bida ay talsik ito at tumama sa puno. Tapos nakakita sila ng 4 na gate na may nakasulat sa itaas sa bawat isa. Naglalakbay sila Zoro sa upper yard ngunit kailangan nilang tumawid sa kabila. Nang mahulog si Nami at atakihin ng isda, ngunit kaagad na nailigtas ng swordsman. Ayaw na daw umalis dito ni Nami kaya nag-away sila ni Zoro nang mapansin ni Robin na nakaapak sila sa lupa. Di tulad ng sa lugar ng mga anghel na mga ulap ang nagsisilbing lupa. Excited ang 4 na priest kung saan papasok ang bangka nila Luffy. Pinili ni Luffy ang ball ordeal dahil mukhang masaya daw ang mga bola. Si Usopp naman ay nag-imagine kung anong mga nasa likod ng mga gate ayon sa mga pangalan nito, ngunit kahit isa sa mga ito ay wala siyang nagustuhan dahil lahat ay tila mapanganib. Pumasok sila sa ball ordeal gate ayon sa kagustuhan ng captain. Napakadilim sa loob nito kaya kabado si Usopp at nang makalabas ay nahulog ang kanilang bangka sa waterfalls, ngunit ligtas pa rin dahil malambot na ulap. Tuwang-tuwa si Luffy sa nangyari, kalaunan ay nakita nila ang mga lumulutang na bola pero wala silang ideya kung para saan ito. Pinaglaruan ng dalawa ang isang bola nang may lumabas dito na halimaw kaya muntik na si Usopp at kaagad naman itong sinipa ni Luffy. Sinipa ni Sanji ang isa pang bola, ngunit sumabog ito ng napakalakas sa kanila. Nagpakita sa kanila si Satori dahil siya daw ang nagbabantay sa gate na pinasok nila. Sinabi nitong kung nais nilang makaalis sa lugar ay kailangan siyang talunin. Ngunit pagsuntok ni Luffy ay napredict nito ang atake niya. Saka inatake nito sa mukha ng bida kaya napatalsik at bumaon sa puno. Sumugod si Sanji pero napredict din ang atake niya at siya naman ang inatake nito kaya talsik din ang cook. Tapos habang nakatalikod ay inatake na rin nito si Usopp. Umiiyak si Chopper dahil naiwan siyang mag-isa. Tapos may tumalon pang halimaw na isda kaya mas lalong natakot ang reindeer. Ngunit nang maalala na hinahanap na sila ng captain ay nawala ang pangamba, at inayos niya na lang ang barko habang naghihintay ngunit napalo niya ang daliri kaya nahulog ang maso sa ibaba. Umakyat si Luffy at kaagad na umatake kay Satori pero nagagawa talagang mapredict ang kilos niya kaya kinuha nito ang kamay at pinaikot-ikot hanggang sa tumama sa puno ang mukha. Kumapit ang bida sa kabila at sumugod sa priest ngunit kahit mang fake ito ay hindi pa rin tumatama. Kaya nakapitan siya nito sa paa at muling nasabugan sa mukha ng malakas na atake nito. Tapos pinaikot-ikot at tinapon sa puno ng unang mukha at walang humpay na inatake ang mukha ng bida. Hinahanap ni Usopp ang bangka nila dahil kailangan nila ito para makaalis. Samantala ang bida ay pilit na hinihila ang ulo sa loob ng puno. Nakita ng priest si Sanji, samantala si Usopp ay umakyat kaya nakita niya na ang bangka kaya sinabi kay Sanji kung nasaan ito. Dumating ang priest kaya sinipa ang isang bola patungo kay Sanji, ngunit bumanda ang mga bola dahil si Usopp pala ang puntirya nito, pero swerte dahil bulaklak lang ang lumabas, pero nahulog pa rin ang sniper. Nang makaalis si Luffy sa puno ay kaagad siyang sumugod kay Satori. Saka nagpakawala ng napakaraming suntok dahilan para tamaan ng mga bola at gumalaw ang mga ito kaya sinaway siya ni Sanji. Dahil dito ay lalong naging mapanganib para sa kanila. Tagumpay na nakaiwas si Sanji sa 2 bola. Si Usopp naman ay muntik ng tamaan ng 4 na bola, tapos may lumabas na mga ibon dito na nagsasalita. Naisip niyang isa itong singing contest ngunit pinagtulungan siya ng mga ito. Ang captain ay nag-aapoy na ang puwet kaya tumalon siya sa tubig at napunta sa bibig ng Sky Shark kaya napatalon siya sa sakit at nahulog sa kabila ngunit tumago sa ilalim. Sinabi ni Sanji na walang ilalim dito kaya bawal siyang mahulog kaya kumapit ang bida upang makaakyat pero napasobra kaya nag-swing ito sa mga baging na parang si Tarzan hanggang sa ma-enjoy niya na.
Pinagpapalo ni Usopp ng martilyo sa ulo ang mga ibon kaya bagsak ang mga ito. Samantala nagsasaya ang captain niya kaya kinuha ni Usopp ang bago niyang imbensyon na belt. Nakita niya ang bangka kaya ginamit ang belt para makakapit siya sa puno. Saka matapang na nag-swing upang makapunta sa bangka nila. Pero pagdating sa bangka ay hindi niya matanggal ang lubid. Kaya nag-swing siya ng pabalik-balik at inakala naman ni Luffy na naglalaro din siya. Nainis sa kanila si Sanji kaya pinagsasapok ang dalawang kaibigan. Saka sinabing atakihin nila ng sabay-sabay ang priest. Pero nawawala na si Satori nang lumabas ito sa likod ni Sanji kaya tinamaan na naman ang coke at tuluyang bumagsak. Samantala tumatakbo ang isang bata at palihim na pumasok sa kuweba para kumuha ng lupa. Tapos mabilis itong tumakas dahil narinig niya sila Zoro. Si Chopper naman ay matapang na bumaba ng hagdan para kunin ang maso. Ngunit nagulat sa huni ng ibon kaya nakasigaw siya. Dahil dito ay agad na dumating ang isang Sky Shark para kainin ng reindeer. Nakapatong siya sa nguso nito, tapos tumilapon pabalik sa kanilang barko. Saka nakita niya ang whistle na binigay ng Sky Knight, ngunit naalala niyang sinabi ni Nami na gagamitin lang nila ito kapag emergency. Nilagay ito ni Chopper sa leeg niya para mabilis niyang matawag ang Sky Knight kung kinakailangan. Ngunit nagpunta sa kanya ang isa sa four priest na si Shira. Kaya mabilis niyang ginamit ang whistle para tawagin ang Sky Knight. Mula sa itaas ay may sumugod na buwaya kay Nami, ngunit mabilis siyang nailigtas ng mga kasama. Samantala si Satori naman ay pinatalsik ang kawawang sniper. Sinipa nito ang isang bola at tumama sa marami pang mga bola, kaya napunta kay Luffy ang apat nito at sabay-sabay na sumabog kaya nahulog ang taong goma at si Satori na ang nanalo sa laban nila. Samantala nasa tahanan ni Gunfall ang mag-ama para magtago. Dahil sa tinulungan nila ang Straw Hat ay maaari na din silang mapahamak. Nang biglang marinig ni Gunfall ang whistle na ibinigay sa Straw Hat. Kaya nagmadali sila ni Pierre na puntahan ito. Samantala si Chopper ay takot na kay Shira. Agad na umatake ang priest sa reindeer gamit ang spear nitong nag-aapoy. Saka nagbuga ang alaga nito ng apoy patungo kay Chopper, dahilan para masunog ang tali ng barko. Kaya nagpalaki ang reindeer at sinubukang patayin ang apoy, tapos sumugod ang priest sa kanya kaya nagpaliit para makailag. Subalit nasipa siya nito ng 2 beses kaya bumaon siya sa barko nila, at muntik pa siyang masunog nito. Ngunit ang layag ng barko ay tuluyan ng nasunog. Kaya gamit ang buong lakas ay tinanggal ni Chopper ang nag-aapoy na layag, saka itinapon niya ito pababa sa tubig para hindi na madamay ang barko. Tumatakbo pa rin ang isang bata nang maramdaman nito na mabilis na naglalakbay si Gunfall para pigilan ng isang priest. Patuloy pa rin sa paglalakbay ang tatlo nang may lumabas na naman na Sky Shark, ngunit sa isang iglap ay natalo agad ito ni Zoro. Si Nami naman ay nailigtas na naman ni Robin. Sinabi ni Robin na nakakita daw siya ng isang balon. Samantala si Chopper ay pilit pa ring tinatapos ng priest. Saka sinusunog din ito ang barko kaya pinipigilan ni Chopper. Sumuntok siya ngunit nakatakas si Shira dahil tila nalalaman nito ang gagawin niya. Sa kabila nito ay matapang pa rin na sumugod si Chopper pero natusok siya sa balikat saka sinakal at tatapusin na nito ngunit dumating ang Sky Knight para iligtas ang reindeer. Nagtagisan ng galing sa ere ang dalawa at nagawa ng Sky Knight na matapatan si Shira. Saka sumabay sa ere si Gunfall at nagpunta sa sasakyan ni Shira. At gamit ang kaliwang kamay ay nagawa niyang mapatalsik ang priest mula sa alaga nito. Nasalo ng alaga si Shira, at si Gunfall ay bumalik na rin kay Pierre. Nais ni Gunfall na ulitin pa ang atake, subalit galit na si Shira sa kanya. Samantala si Luffy ay nagawang makabangon kaya natutuwa sa kanya si Satori. Kaya gumawa ng dragon ng priest gamit ang mga bola. Agad na sumugod ang dragon kaya susuntukin sana ito ng bida pero pinigilan ni Usopp dahil sumasabog daw ang mga bola na ito. Sumugod muli ang dragon sa kanila kaya walang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo. Tapos nakailag sila pero nakakapit sa isang bola kaya sumabog. Lumusat ang bata sa ilalim dahil nandito pala ang secret base ng mga Shan-ian. Nakita siya ni Kamakiri kaya pinagalitan si Aiza na huwag laging magpunta sa upper yard dahil mapanganib pero matigas ang ulo nito. Nalaman ni Viper na kinakalaban ni Gunfall ang isa sa mga priest. Kaya natuwa ang lalaki dahil pareho nilang kalaban ng mga ito. Sinabi ni Reiki na may iniligtas daw si Gunfall na isang babae na nagrebelde kay Enel kaya huhusgahan na rin daw ni Enel ang dating Diyos ng Sky Island. Giit naman ni Viper na kalaban din nila si Gunfall kahit anong gawin nito. Nagulat si Aiza kay Bram, saka sinabi ng lalaki na huwag muna siyang bumalik sa tent dahil nagagalit daw si Viper. Samantala nais daw tulungan ni Pa gaya ang Straw Hat na makatakas man lang ng ligtas mula sa mga priest. Nagpatuloy ang napakatinding labanan ng Sky Knight at ng priest na sa sobrang bilis ay hindi na masundan ni Chopper ang mga kilos nila. Tapos bumuelo at sumugod sila sa isa't isa, kaya napinsala si Shira. Ngunit biglang hindi makagalaw si Gunfall dahil sa mga trap na string ng priest. Kaya sumugod si Shira at tinusok ang Sky Knight ng nag-aapoy nitong sandata kaya nahulog ang matanda sa tubig.
Nais itong iligtas ni Chopper ngunit may mga pating at meron siyang devil fruit. Ngunit sa kabila nito ay matapang pa rin na tumalon ng reindeer. Si Pierre naman ay wala ding magawa dahil meron din siyang devil fruit powers. Ngunit pinalo ito ni Shira ng umaapoy na sibat kaya nahulog din sa tubig. Kumuha si Robin ng sample ng tubig sa balon. Samantala si Nami ay nasa taas upang magmasid at tila may natuklasan ito. Sinabi ni Satori na kapag naiwan sila ng bangka ay hindi na sila makakaalis sa lugar. Kaya nais ni Luffy na matalo na si Satori bago pa mawala ang bangka nila. Ngunit pinahabol siya nito sa Spear Dragon. Samantala si Usopp ay tumakas na. Umakyat si Luffy at agawang mahawakan ng lubid na nagkokontrol sa dragon. Tapos pinuto niya ito kaya nagalit si Satori, ngunit dahil wala na siyang kontrol sa dragon ay sumabog ito sa kanila. Samantala si Usopp ay umakyat sa puno para hanapin ang bangka nila. Nagkaroon ng malaking crater dahil sa pagsabog. Tapos hindi niya alam na nagtago pala sa likod ang bida para hindi masaktan sa pagsabog. Hindi niya maalis si Luffy sa likod kahit na anong gawin. At dahil nakabangon na rin si Sanji ay nagsindi ito ng sigarilyo dahil seryoso na siya. Tapos pinulupot pa ng bida ang kanyang katawan kay Satori. Habang lumalapit ang bowl ang sinasakyan ng cook ay takot na takot ang priest. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa nito ay tumalon si Sanji at nagpaikot-ikot saka ibinigay ang pinakamalakas niyang sipa sa ulo ni Satori. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.